ball. Tingnan natin. Isay, paki-fax na lang to, Apo. Kumusta na kayo ni Rodel? Madalas pa rin ho kami magtalo eh. Hindi kami makapag-usap nang hindi kami nag-aaway. Anong madalas yung pag-awayan? Alam niyo, sir, nahihiyaman akong sabihin pero kayo ho ang madalas namin pag-awayan. Pasensya na ho kayo ha, pero hindi ko nga maintindihan doon sa asawa ko eh. Palagi ko nga sinasabi sa kanya na mabait kayong amo, na mapagbigay lang kayo sa mga empleyado nyo. Pero siguro ganun talaga yung mga mister. Pinagsisilosan nila yung mga among lalaki ng mga asawa nila. Alam ko yung sinasabi mo. Huwag kang mag-alala. Hindi lang naman ikaw ang unang empleyado na nagselos ang mister nang dahil sa akin. Ano yung huli niya pinag-awayan? Nito hong uli, parang pinipilit niya na meron daw kayong batang ginagamit sa mga transaksyon ninyo. Hindi ko naman humaintindihan sa kanya kung ano yung sinasabi niya na yun. Pero huwag niyo hong intindihin yun, sir. Sige ho, babalik na ako sa ginagawa ko. Sige, sige. Mr. Gaudencio, ikaw ang mangunguna sa bypass operation na gagawin natin para kay Drago Calleja. At kapag nahuli natin ang malaking isda, matutupad na ang pangarap mo na mahanay ka sa pamilya mo na pawang mga bayani in the line of duty. Okay, man? Dismiss. Congratulations, Dre! Mismo! Ayan, Dre. Matutupad na pangarap mo. Nakausap ko si Epe. Tuloy ang operasyon nila. Papahuli nila tayo, Draco. Ano ang gagawin natin? Ayoko makulong. Si Rodel Gaudencio ang ipapakulong natin. Magpaplata tayo ng tao. Tuluyan na natin sisirain ang buhay at pamilya ni Rodel Gaudencio na yan. Balitaan mo kung natuloy ang plano. Okay. Pero hindi ka ba sasama, kuya? Ayaw mo bang makita ang pagbagsak ng iyong mortal na kaaway? Si Gaudencio? Hindi na. May iba pang mahalagang bagay akong aasikasuhin. Ayos. Nakikita ko na yung subject, ha? Ready lang kayo. Brad, anong laman ng kahon na yan? Hoy! Miguel! 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 Dumito ka muna kay Madam V. At sa aking pagbabalik ay sisiguraduhin kong buhay na buhay ako. Kung hindi ko man makuha ang aking kapangyarihan mula kay Ukaw-Ukaw, ay sisiguraduhin kong uuwi ako sa iyo ng buhay na buhay. Aasahan ko po yan, mahal na Diyosa, ha? Sana po, tuparin niyo po ang pangako niyong babalik kayo. Oo, Barkan. Hanggang sa muli nating pagkikita. Sige, Madam V. Mag-iingat ka, Mariska. Mahal na Diyosa. Huwag kayo, Bilansya! Dre, napuruhan mo sa ulo. Saan pa ako binaril yan eh?
Descan! Lumabas ka dyan! Magtuos tayo! Descan! Di ba gusto mo akong patayin? Oh, nandito na ako! Lumabas ka dyan! Magtuos tayong dalawa! Descan! Oo, alam ko. Buo kong kapangyarihan ay nasa'yo. Pero hindi ito magiging sayo ng lubos dahil kailangan mo pa rin ako. O ano, lalabas ka o hindi? O sige, kung ayaw mong lumabas, edi parati mo nalang tingnan ang reflection mo. At makikita mong ang pangit-pangit mo. At kahit flawless, walang magagawa sa'yo. Dahil ang pangit-pangit-pangit mo! Nakakainis ka, Mariska. Alam na alam mo ang kahinaan ko. At hindi totoong wala akong kasing pangit. Dahil ako ang pinaka-cute na arukan. Naging pangit ako dahil sa kagagawan mo. Oh, eh kaya nga nandito ako, di ba? Bakit? Anong gagawin ko? E di, ibabalik ko yung cuteness mo, pero ibabalik mo yung kapangyarihan ko para maibalik ko ang kapugian mo, di ba? Ano ako, sira? Inuuto mo ko, Mariska. Eh di wag kang maniwala para habang buhay kang pangit. Totoo nga may Diyosa ng kahilingan. Paano mo ngayon lulusutan? Yung muntik mo ng pagpatay doon sa isang sibilyan. Sige nga, Rodel. Paano ko papatayin sa hita ko lang pinatamaan? Sigurado ka? Chief, hindi ko pupupura na kahit sino sibilyan sa ulo. Hindi ko kayang gawin yun. Isusugal ko pangalan ko, pati buhay ko. Sa presento ka na magpaliwanag. Chief, nasa presinto na ho tayo. Nga! Nagpablatag ng pamilya ng nabaril mo, ha? At hanggat hindi nabibigyan ng ilaw, kung ikaw nga o hindi ang bumaril sa ulo niya, mananatili ka muna dito. Dito, sa desk. Sa detention! Ay, galing yan! Hoy, Chief, hindi niyo pwede gawin sa akin to, Chief. Chief, malakas hong kutob ko na ibang tao ang pumaril sa ulo niya. May gusto magpabaksak sa akin. Chief! To serve and protect, yan ang motto ng mga pulis. Ha? At umayon ba yan sa ginawa ko? Ha? Rodel, kapag napatunayan na ikaw nga ang bumaril sa lalaking yun, hindi ka lang kulong. Tanggal ka pa sa serbisyo. Chief, frame up to. Chief, maniwala kayo sa akin. Frame up. Dali na yan! Chief, ano ba? Tommy, kung sabi mo si Chief. Oo, sige Rodel. Chief? Go! O ano, nakapag-isip-isip ka na ba? Bilisan mo kasi ginawa mo na akong tao kaya mainipin na ako. Huwag mo akong i-pressure. Nag-iisip pa ako. Ano na? Gusto mo ba tulungan kita mag-isip? O di sige, silipin mo yung mukha mo dyan sa baba, dyan sa tubig. O para makapag-isip ka na agad. Ha! Tao ka na nga. Napakagaling mong mang-blackmail. Bakit? Masarap naman talaga maging tao eh. Kaya lang, syempre, iniisip ko yung mga arukan. At saka, iniisip ko na rin na para mabawasan ang masama mong ugali, eh ibabalik na kita sa kapugian para hindi ka na ma-insecure doon sa mga arukan. Totoo ang lahat na sinabi ni Mayor. Totoo nga na merong mga arukan. Kahit ano pwede kong hilingin. Wala nang makakasira sa mga plano ko. Ako na ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Patay ka ngayon! Sino ba asawa mo? Bakit hanggang ngayon pinagtatanggol mo si Dado? Dahil sarado ang utak mo, hindi mo pwedeng isisi sa ibang tao yung kamalasan nangyayari sa buhay mo. Ikaw talaga ang malas sa buhay ni Rodel!